Isang pagpalang hapon po mga kapatid at ngayon po ay muli po tayong magbabahagi na ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong pagtsatsaga na pagsubaybay sa Grace Everyday, Monday to Friday. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong masigasig na pagsubaybay. Tayo po ay manalangin para sa araw na ito. Panginoon, salamat po. Linisin mo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Patuloy po na kayo po ang magpaunawa ng iyong mga salita. Kayo pong aming Diyos, kinikilala ka namin bilang Panginoon at guro namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Sa Book of John po tayo, John chapter 10. Bago yan, balikan po muna natin yung sa Lumang Tipan para po meron po tayong pagbabasihan. No? Nung panahon ng ating Lumang Tipan, panahon po ni Moises, ay nagpakilala ang Diyos sa kanya. At tinanong ni Moises kung paano niya ipapakilala ang Diyos sa Paraon nung panahon na yon. Sapagkat alam ni Moises kung gaano kadakila nung panahon na yun o makapangyarihan ng isang paraon. Pero sinabi sa kanya ng Diyos, ipakilala mo ko bilang ako'y si ako nga. So nung panahon na yun, wala pang binanggit na pangalan ang ating Diyos ng Lumang Tipan. Bagamat pinangalanan siya nung lumalaki na ang bansang Israel at nagkaroon ng pangalan ng Diyos na si Yahweh, Jehovah, at El Shaddai. Marami pong pangalan na katawagan ng ating Diyos. At yun nga po, nung panahon ni Moises, ang sabi niya ay, ako'y si ako nga. Kaya nga pupunta po tayo sa Bagong Tipan para makita natin na kung sino itong ako'y si ako nga. Ang pagpapakilala ng Diyos kay Moises. Pumunta po tayo sa mga titulo at marami pong tayong mga kilalang may influensyang tao na may mga titulo. Pag sinabing sila'y senador, alam natin sila'y senador. Pag sinabi nilang sila ay presidente o vice-presidente, mayor, naniniwala po tayo sapagkat yun po ay titulo nila. Hindi lang po titulo, kundi yun po ay nagpapatunay. May mga witness na siya nga po ay isang senador at yung titulo na yun ay para sa kanya. Ang ibig po sabihin natin dito mga kapatid, ang titulo po ay hindi pwedeng angkinin ng isang tao kung hindi naman po siya para sa kanya yung titulo na yun. Katulad ng pag sinabi mong ikaw ay doktor, kailangan na nagpapatunay na doktor ka nga. At marami kang ginamot at marami kang may katibayan, may witness na ikaw nga ay pumasa at kinilala ng mga tao bilang isang doktor. So hindi po pwedeng angkinin basta yung titulo. Pero sa Biblia po sa John chapter 10 ay ito po yung mga titulong inangkin mismo ng Panginoong Hesus sapagkat ito po ay titulo niya bilang sinugo ng Diyos Ama. At ito po yung isa sa mga title ng Panginoon. Siya po ay pintuan na pinagdadaanan ng mga tupa. Chapter 10 verse 1 po, basahin po natin. Tandaan ninyo, pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay isang pastol ng mga tupa. Okay, tanong po tayo sa verse 7 po. Kahit muling sinabi ni Jesus, tandaan niyo, ako ang pintuan dinaraanan ng mga tupa. Ang nauuna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako, sabi ng Panginoong Jesus, sa verse 9, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at
makatatagpo ng pastulan. Dito po ay pinapakita na ang ating Panginoon ay pastol. At siya po yung pinagdaraanan ng mga nagpapastol din po. Kumbaga, sinabi niya siya yung pintuan. Siya yung dakilang pastol. Pero dito po binabanggit, kapag ang isang pastol ay papasok sa bahay, sa kulungan ng mga tupa, hindi po siya pwede magdaan sa bintana o sa bubungan, sa mga butas. Ang kailangan niyang pagdaanan o kailangan niyang dumaan ay sa pintuan. Parang sa atin po, everyday po, ilang beses po tayo naglalabas-pasok sa bahay po natin, no? Minsan lumalabas ka, papasok ka, lalabas ka, papasok. Siguro mabibilang mo sa isang araw kung ilang beses ka lumalabas at pumapasok sa pintuan ng inyong tahanan. Dito ay pinapakita na si Jesus ang pintuan na kailangan pagdaanan ng sino man nagpapastol. Marami pong nagpapastol, mga nag-aalaga. Ang ibig sabihin niya, nag-aalaga po sila ng kawan, mga tupa, kambing, baka. Pero dito po tinutukoy tupa, yung kanyang inaalagaan. So kung papansinin po natin mga kapatid, ay ang isang pastol dapat dadaan po siya sa pintuan. At ang pintuan na pagpapakilala ng ating Panginoon ay siya. Siya yung pintuan na pinagdaraanan ng mga pastol. Kung may mga pastol po ngayon, sabi natin, mga nag-aalaga ng kawan. So, dalhin po natin sa usaping pag-aalaga ng tao sa simbahan. Yan, yung mga tawagin natin mga pastol na sila ay nagpapastol sa kanilang mga nasasakupan. Tao po yung kanilang pinapastolan. So kung ang isang pastol daw po ay siya po ay tunay at kailangan niyang dumaan sa pintuan, hindi po siya pwedeng dumaan sa bintana o sa ano pa mang butas na pwede niyang pagdaanan. Ulit po natin, babasahin po natin. Sabi, kailangan po ang isang pastol ay dumadaan sa pintuan. At yun nga po sinasabi natin, sino yung pintuan? Yun ay ang ating Panginoon. Panginoong Hesus. Ulitin ko po, tandaan niyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga nang hindi sa pinto nagdaraan ay magnanakaw at tulisan. Ang mga pastol, ang mga leader, sabi natin, nang hindi dumaraan kay Kristo, hindi kinikilala si Kristo, hindi kinikilala ang Panginoon, hindi kinikilala ang sinugo ng Ama. Kung hindi sila, kumbaga sa kanilang sariling pamamaraan, ang pamamahala, yan daw po ay magnanakaw at tulisan. Ang isang pastol po kailangan niyang dumaan sa pintuan. At yan ay si Kristo. Ibig sabihin, dadaanan mo si Kristo, hindi ka pwedeng, hindi mo kikilalanin ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya yung dakilang pastol at siya yung pintuan na pinagdaraanan ng mga pastol. At ang sabi diyan, ang mga tupa daw ay, anong sabi po? Ngunit, ang nagdaraan sa pintuan na isang pastol ng mga tupa. Pinapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan. Ang tunay na pastol daw ay dapat dadaan sa pintuan. Dadaan siya sa ating Panginoong Hesus. Kikilalanin niya ang ating Panginoon. At pinapapasok siya ng bantay pinto. At ang sabi diyan, pinakikinggan siya yung tinig niya ay kilala ng mga tupa. So, binabanggit po dyan, ang tunay na pastol ay dumaraan sa pintuan. Katulad ng ating Panginoon, siya po ay pastol. At marami pa pong binabanggit, pero mamaya bababa pa po tayo sa ating pinag-uusapan. Talong po tayo sa verse 5. Hindi sila sumusunod
Sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinasabi ni Jesus na ang talinghagang ito, ngunit hindi nila maunawa ng ibig niyang sabihin. So talinghaga po itong binanggit ng ating Panginoon sa pag-aalaga ng mga tupa. Kapag ang isang leader ng simbahan ay hindi dumaan kay Kristo at hindi kinikilala si Kristo, ibig sabihin niyan, hindi po sa pintuan dumadaan. Hindi po kinikilala si Kristo. At ang sabi diyan, siya ay magnanakaw at tulisan. Bakit po? Kasi ang tunay na pastol, hindi po siya magdadaan sa bintana. Tayo po, pag pumapasok po tayo sa pintuan ng ating tahanan, hindi po tayo dumadaan sa bintana. Kadalasan ang daan natin sa pintuan. Naglalabas-pasok po tayo sa pintuan. So, ganun po ang pastol. Ang isang leader na may inaalaga ang kawan, may mga pinapastulan, hindi niya pwedeng baliwalain si Kristo sapagkat siya po ay pintuan. Siya po ang pintuan na pinapasukan ng mga pastol. Verse 7, kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Sa verse 9, ito na po yung pakilala ng ating Panginoon patungkol sa Kanya. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So, pinakilala na ng Panginoon ng Kanyang sarili na siya yung pastol ng mga tupa. At nung panahon ng mga apostol, ay maraming pong naglaba sa mga bulaang pastol, mga bulaang guro. Ito po ay may papakita sapagkat sa sulat ni Apostol Pablo, wina-warningan niya yung kanyang mga leader o sino man po yung kanyang dinidisciple na mag-ingat sa mga bulaan. At sinasabi niya na huwag basta-basta maniniwala, kundi ang panghawakan nila yung itinuturo ng mga apostol at ni Apostol Pablo. At bagkus pa nga pagka may mga nagtuturo ng mali, ito po ay kanyang sinasawata. Sinasaway po ni Apostol Pablo. At kanyang ine-expose yung mga ginagawa sapagkat pinoproteksyonan niya yung mga pastol ng Panginoon, yung simbahan ng Panginoon. So punta po tayo sa ating Panginoong Hesus. Ang mga tupa daw ay hindi nakikinig kapag hindi tunay na pastol. Sapagkat alam nila ang tinig ng kanilang pastol. Bakos daw tumatakbo silang papalayo. Kapag nalaman nilang hindi ito yung pastol na nag-aalaga sa kanila. Kapag ang ating Panginoon, ang lahat daw ng mga pastol, ang mga tupa, tayo po, mga tupa, alam natin ang tinig ng Panginoong Hesus. Alam natin ang kanyang salita. At kapag may dumarating sa ating mga pastol, nagpapastol, malalaman natin sa tinig nila, sa kanilang katuruan, yan, yung tinig nila, yung kanilang katuruan, malalaman natin kung ito nga ay tunay na pastol. Kapag kinilala nila na si Jesus, ang pintuan na dinaraanan ng sinumang nagpapastol sa mga simbahan. So talinghaga po ito, kaya hindi maintindihan ng mga alagad nung panahon na yon. Pero nung sila po ay nabautismuhan na ng Espiritu Santo, ito na nga po ay pinaliliwanag na po ni John kung ano yung kanyang pangunawa doon sa talinghagang binanggit ng ating Panginoon. At ito po yung nakakatulong sa aming mga leader sapagkat sa aming pag binasa po namin, ito po ay pinaliliwanag na. Sinasamahan na lang po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo at pinapaunawa sa amin upang sa ganun ay maipaliwanag nga po ng tama. Tandaan niyo po mga kapatid, ang tunay na pastol, ang leader ng simbahan, hindi niya pwedeng itatakwil ang ating Panginoon. Bagkus kikilalanin niya sapagkat sinabi mismo ng ating Panginoon, inangkin niya mismo yung titulong ako
ang pintuan na lahat ng sino mang pumasok sa kanya, maglabas-pasok, ay maliligtas. Sinasabi sa John, ito po yung supporting verse na lang po. Sa 1 John po, kasi ito po yung sulat din po ni John. Dito po sinusulat niya kung kanino po yung buhay na walang hanggan. O makapagbibigay ng kaligtasan. 1 John chapter 5 verse 18. Ito po supporting lamang po. Sabi po rito, alam natin na ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Kristo Jesus at hindi sila maaring anin ng diablo. Alam natin tayo anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Nalalaman natin na parito, verse 20, nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo at ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sabi kanina sa John, makasusumpong maliligtas. Sino mang pastol na hindi kinikilala si Kristo, marami po tayong katanungan dyan, no? Ang katanungan dyan kung kinikilala niya bang si Jesus ang pintuan na pinagdaraanan ng mga pastol. Pero meron din naman po kinikilala naman si Kristo, pero mayroong ibang katuroan. At malalaman daw nga po yan, sabi nga po sa Mateo, malalaman daw sa gawa. Ang isang puno daw makikilala natin sa pamamagitan ng bunga. So makikita natin kung siyang sinasabi niya siya si Kristo ang kanyang pastol, dakilang pastol, makikita natin ito sa kanyang mga gawa. Kaya nga po hindi po tayo pwedeng iligaw ni numan sapagkat si Kristo po yung kinikilala natin at wala pong makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. At wala pong ibang tunay na Diyos na isinugo ang Diyos Ama maliban sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, muli po ay nagpapakilala na si Jesus ang pintuan na pinagdaraanan ng pastol. Ang sino man daw hindi raan sa pintuang ito, tulisan at magnanakaw. Kaya nga po ating pong lagi po nating pagnilay-nilayin ng salita ng Diyos at tutulungan tayo ng Espiritu Santo upang maunawaan natin ng lubos yung kanyang salita. Lamang po mga kapatid, tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Palain mo po ang bawat nakinig at nawa po Lord makita nila na ikaw ang pintuan na pinagdaraanan ng sino mang nagpapastol, sino mang pastol, sino mang leader, sino man nagnanais na magturo ng iyong salita, ay kikilalanin ka bilang pintuan na pinagdaraanan ng mga pastol. At sa iyo makasusumpong kami ng kaligtasan. Salamat po Panginoon sa ngalan ni Jesus. God bless you, brother.